So, hello po. Good morning, everyone. So, hindi ko na po ipapakita ang aking face kasi baka ma-distract kayo. So, I advise bago po tayo magsimula, kuha po kayo ng ball pen, tsaka notebook or any paper. Or kung gusto nyo, sa notes na lang ng cellphone nyo. So, mag-take down notes po kayo, no? Para pag nag-exam po tayo, may isasagot po tayo. No? At para hindi niyo po masabi na hindi ko po diniscuss. So, kaya po ako nagre-record na para po mapakinggan nyo yung discussion, hindi lang po yung basta re-reviewin nyo yung slides. So, mas maganda po pag nakinig po kayo sa discussion. Okay? So, today po, pag-uusapan po natin yung electronic payment system. So, alam ko lahat, no, lahat naman dito gumagamit na nito kahit hindi natin napapansin. Like kapag nagbabayad kayo gamit ang GCash o yung iba debit card, yung land bank nyo po, debit card po yan, no? Or pag mag-online shopping kayo, di ba? Meron ng automatic na nababawas po na payment, di ba? Sa GCash or sa Maya or kung sa debit card, no? Sa halimbawa, nag-order ka sa Shopee, 'di ba? Nagbayad ka via GCash or Paymaya. Yan po is part ng electronic payment system. So, by the end of this lesson, ina-expect po na kaya nyo nang maintindihan kung ano ang payment system. Ma-compare nyo po yung traditional versus electronic. And ma-explain nyo kung paano gumagana ang credit cards at iba pang online payments. So, key terms. So, ayan po, no? Hindi ko na po siya babasahin isa-isa. So, I will explain each na lang po ng mga terms po na gagamitin natin. Number one is payment system. Ayan po yung buong sistema po ng bayaran natin. So, ito po ang kabuuan ng mga rules, ng mga technology, tsaka mga bangko na nagpapatakbo po kung paano po lumilipat yung pera mula sa bumibili po papunta sa nagbebenta. So, isipin nyo po ito para siyang highway, di ba? Sa highway, dun po dumadaan yung mga sasakyan. So, dito naman po sa payment system, dyan po dumadaan yung mga transaction para makarating po sila sa tamang destination. Di ba? Lahat po ng sasakyan dumadaan sa highway para makarating sa desired destination. So, ganun din po yung payment systems. So, credit cards, so, yan po yung buy now and pay later concept. So, dyan ka po nanghihiram ka muna ng pera sa bangko gamit ang credit card. So, meron po siyang iba't ibang credit limit. Halimbawa, hanggang 200,000, hanggang 50,000, hanggang 300. Yung iba hanggang milyon yung mga black card holder para pambayad. So, hindi mo pa binabawasan yung sarili mong pera sa bangko sa oras po na gamitin mo yan na nag-swipe ka. Pero, kailangan mo siyang bayaran sa bangko pagdating po ng billing statement mo. Syempre, di ba, pag bibili ka, no, usually pag emergency, kailangan to. Yung credit card, tas wala kang pera. So, debit card, ayan naman po yung digital na cash. Kasi directly connected yan sa savings account mo. So, yung laman ng actual na laman ng land bank mo, kung ano mang card mo. So, kapag ginamit mo to, automatic na nababawasan po yung laman ng bank account mo. So, kung wala kang balance, kung walang laman, syempre madedecline po yung transaction mo or kapag kulang. So, parang cash siya na ginawang card para hindi ka na nagbibilang ng barya. O kaya, limbawa ako, hindi ako nakapag-withdraw, mag-grocery ako. So, nag-withdraw, akala ko kasi may laman yung ATM machine sa munisipyo. So, ang ginawa ko, doon ako bumba sa bayan. Tapos, walang laman. So, ang ginawa ko muna, pumunta muna akong Vercons. Tinanong ko kung tumatanggap ng QR payment or ng debit card. So, tumatanggap po sila ng debit. Kaya hindi, okay lang, kahit hindi na ako magpunta ng zone para mag-withdraw. Kasi, ibabawas nila exact amount ng total bill ko sa grocery doon po sa aking debit card. Kasi may laman naman po yun. Okay? Ano po yung POS? Ang POS po is point of sale. Pakisulat po sa inyong take down notes. So, ayan naman po yung checkout counter ng technology.
So, yan po yung hardware tsaka software na ginagamit po sa mismong tindahan para po ma-process yung benta. So, hindi lang siya tumatanggap ng pera, yan din po is nag-update po ng inventory at naglalabas po ng resibo. So, sa madaling salita po, ayan po yung mismong lugar kung saan po nagaganap yung bayaran. So, payment gateway. So, ano to, na hindi ko nalagyan ng payment. Payment gateway po yan. So, ayan naman po yung parang digital na bridge or tulay. Kasi ayan po yung technology na nagsisecure tsaka po naglilipat ng mga information mo mula po sa POS papunta po sa bank. So, siya yung naghahatid balita. Parang ikaw, di ba, yung nasagap mong chismis, sinahatid mo sa kaklase mo. Di ba? Siya yung tagahatid balita na nagsasabi na sa bangko na, uy, may gustong bumili, pakicheck naman kung okay na yung card niya. Ito po yun. Siya yung naniniguradong safe tsaka encrypted po yung data mo para hindi siya manakaw ng hackers. So, ayan pong key terms na yan ang gagamitin natin sa mga discussion po natin today. So, ayan. So, kanina nga, di ba, nasabi ko na kung ano ang payment system. Di ba? Ang payment system is simpleng paraan yan kung paano tayo nagbabayad. So, pwedeng cash, pwede ring digital. Di ba? Sabi nga, system transfer money or yung bank transfer, cash or electronic, and complete transaction. So, halimbawa, kapag bumili ka ng pagkain sa kalendarya, nagbayad ka ng cash. Payment system yun. Kapag nagbayad ka via GCash kasi di ka nakapag-withdraw, gamit mo yung e-wallet, oh, that's also a payment system. Parehas lang pong kinds po yun ng payment system. So, let's talk about payment naman in e-commerce. So, kapag sinabing e-commerce, ibig sabihin online ka bumibili. 'Di ba? Hindi ka pumupunta sa physical store, 'di ba? So, usually prepaid, no? Ibig sabihin, magbabayad ka muna bago mo makuha yung product. Halimbawa, umorder ka sa TikTok o kaya sa Shopee, tapos pinili mo GCash or pwede ding debit card. So, automatic po yun, bayad ka na bago pa i-ship yung item. So, pag dumating sa bahay mo yung item, hindi na mag-gat yung nanay mo kasi bayad na. Diba? Second, online process or done online. Lahat ng proseso mula pag-order mo hanggang pagbabayad mo ginawa sa internet. Diba? Limbawa, nasa bahay ka lang, scroll ka sa phone mo, tapos nag-check out ka, tapos nagbayad ka nga gamit GCash or debit card, tapos na. So, online process lahat. So, third, no physical cash, no, or walang cash exchange. Walang actual na perang hawak-hawak. So, instead, ang nangyayari po is transfer lang ng money from your account papunta po sa seller. 'Di ba? Kaya lang, may disadvantage siya. Risky kasi siya for buyers. So, bakit kaya risky? Kasi nga, nagbayad ka na pero hindi mo pa hawak yung product. So, what if scam? 'Di ba? What if hindi dumating? 'Di ba? Halimbawa, may nakita kang murang iPhone sa Facebook, sa marketplace. Kadalas kasi sa marketplace dun dun yung scammers. Tapos nag-send ka agad ng payment. Sabi kasi payment first. Tapos biglang nawala yung seller. Yun yung risk, 'di ba? So, meron na ba ditong naka-experience ng delay? Siyempre lahat tayo or ng problematic online order. Usually ito nangyayari pag Christmas, 'di ba? Hindi dumadating sa sobrang daming parcel or pagka may bagyo, ganon. So BSP, definition of payment system. So ngayon, let's define payment system. So according to sa BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Paki-take down notes po. Kung nakikinig kayo, ang BSP po ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? So, according to BSP, yung payment system is isang arrangement to transform money. So, ibig sabihin, paraan siya kung paano gumagalaw yung pera from one person to another. Second, it includes deposits, no? Cash or bank deposit yan. So, halimbawa, no, kapag nagbayad ka ng cash, payment system pa rin yan. Kapag nag-transfer ka via bank, payment system din yan. So, it can be electronic.
hindi na kailangan ng physical na pera. Kapag nag-send ka ng pera via online, banking or GCash, hindi mo nakikita yung pera physically but the payment happen. It can be electronic. So kahit walang actual na perang dumaan sa kamay mo, valid pa rin po yung payment, 'di ba? So ngayon po mas common na po sa atin ang electronic, 'di ba? Unless punta na sa mga withdraw, 'di ba? Hindi ka na mamamasahe. Madali na lahat. So, pag-usapan naman po natin yung mga major payment system sa Pilipinas. Kasi marami tayong mga major problems, pero dito muna tayo sa mga major payments. So, ito yung pinaka ginagamit natin sa everyday life natin. So, uunahin ko muna yung mga gagamitin nyo pa lang sa everyday life nyo pag naging successful na yung business nyo. 'Di ba? Una, check. Siyempre, cheque. So, medyo old school yung cheque, pero ito po ay ginagamit pa rin sa business. Halimbawa, sa mga company na magbabayad sila sa supplier using checks instead of cash. No, yung mga post-dated checks, do, halimbawa ginagamit din 'to halimbawa sa mga sasakyan, 'di ba? Sa bangko. Sunod, credit card. So, ayan naman yung utang system. So, pag bumili ka ng laptop ngayon, pero babayaran mo pa next month, buy now, pay later, 'di ba? Kaya lang, pag late ka po ng payment, syempre may interest. Diba, syempre pinautang ka na ng bangko. Syempre, dun sila kumikita sa interest. Kaya nagpapaano sila ng credit card. Sunod, debit card. Diba, yan yung sarili mong pera. Kung may 10,000 ka sa bank, tapos gumastos ka ng 2,000, magiging 8,000 na lang. Diba? Ano yun, debit card. Ano naman yung stored value card? So, ano yan, yung mga prepaid, yung mga niloloadan. Halimbawa, yung load mo sa SIM card, yung beep card sa mga MRT, tapos yung mga RFID sa mga toll gate. So, yun po yung stored value. So, ano naman yung digital systems? Yan naman yung mga modern systems na ginagamit ngayon. Yan po yung mga mobile wallets like GCash or Maya. It also includes the online banking and the fund transfer. So makikita nyo na nag-shift na tayo from traditional to digital, di ba? So syempre tayo, ang ginagamit natin most of the time is GCash. Ako talaga GCash, wala naman kasi akong Paymaya eh. Wala rin akong credit card. Ano pa lang ako, hinihikayat na mag-apply ng credit card. Kaya lang, ayoko eh. Sa susunod na lang siguro. So, debit card, yan ang gamitin ko. Debit card sa Land Bank, tsaka GCash. Diba? Kasi, ano siya, for safety din. Kasi, wala kang minsang withdrawing malaking cash. Diba? Pwede ka naman kasi mag-transfer. Diba? Kasi pag may hawak kang pera, gastos ka ng gastos, kala mo madami. So, ganun po. So, check. So, let's start with check payment. Yung check po ay isang paper-based instruction. Ibig sabihin, nakasulat siya sa papel. Kapag gumawa ka ng check, parang kang nagsabi sa bangko mo na, o bayaran mo itong tao na to gamit yung pera ko sa account ko. So, halimbawa may business ka, tapos babayaran mo yung supplier mo ng 50,000. So, instead na cash, mag-i-issue ka ng check. No? It's paper instruction and used for bills. Hindi agad-agad cash ang binibigay. Dadaan ka muna sa bangko. 'Di ba? So, mas secure siya kaysa sa cash kasi kapag nawala yung cheque, pwede mo pa tong stop. 'Di ba? So, credit card. Sabi ko nga, ang credit card is nangungutang ka dyan. No? Babayaran mo sa susunod. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi mo pera yung ginamit mo, pera ng bangko. Pag bumili ka ng phone mo worth 30,000 gamit yung credit card, hindi mo pa siya binabayaran agad, utang muna. So, meron dun 6 months to pay, 12 months to pay. So, yung bangko yung magbabayad muna. Tapos, ikaw yung magbabayad sa bangko ng installment. Then, later, babayaran mo siya monthly, di ba? Or full payment. So, ganun po siya. Yung bangko nauuna, tapos ikaw susunod. So, may interest, syempre, kapag hindi nagbayad on time. So, alam nyo ba, maraming tao yung nababaon sa utang dahil po sa maling paggamit ng credit card. Hindi nila na-monitor. Kasi nga, buy now, pay later. Minsan may promo pa yung SM na buy now, tapos pay later after 3 months. Eh, minsan nakalimutan mo na meron ka palang babayaran after 3 months, tapos nagamit mo.
doon na po siya nagkakaroon ng parang disadvantage, 'di ba? Na-over mo yung paggamit. So, ayan. Debit card, sabi ko nga kanina, ayan yung kabaliktaran ng credit card. Ayan, direct madededakan. Kasi nga, pera mo yan hindi mo lang na-withdraw. So, debit card ang gagamitin mo. And, kailangan may laman siya, may balance. Kasi nga, dinededak yan sa account mo. Baka mamaya, 10,000 yung nasa account mo, tapos ang babayaran mo, 10,500. Syempre, madedecline. 'Di ba? So, pwede yata yung babayaran mo ng 10,000 yung cash, tapos yung 500 ay na debit, tapos yung 500 ika-cash mo. Alam ko, pag ganun, pwede yung kaya lang ng debit, 'di ba? So, walang utang dyan. Kung ano lang yung pera mo, yun lang yung pwede mong gastusin. So, kung wala na, i-cash mo na. Wala nang laman yun. 'Di ba? So, ang credit card, utang. Yung debit card, sariling pera. So, next po, stored value. 'Di ba yung e-cash? Sabi ko nga sa inyo, yan yung preloaded money. May specific use yan. Pwede siyang sa SIM card, pwede siyang beep card sa MRT or sa toll gate, yung RFID. Nilalagyan mo muna ng load bago mo gamitin. Pag walang load, wala kang magagamit. Diba? Parang wallet yan. Siyempre, ang wallet, nilalagyan mo muna ng pera bago magagamitin. No? Minsan yung wallet, pag wala ng pera, kahit saan-saan ay nakakalat diba? Wala na sa bagyan. So, kapag kasi naubos na yung laman yan, hindi mo na magagamit, di ba? So, unless mag-load ka ulit, dyan po ang stored value. So, ayun po. Yung RFID, pag di mo yan na-loadan, babayad ka po ng cash. Pipila ka sa kabilang lane na may pwedeng via cash. May pila kasi di ba sa NLEX no, na parang pang RFID lang. So, let's go deeper naman sa digital payment system. So, meron tayong tatlo, PhilPass, EPCS, tsaka PDDTS. So, huwag kayong ma-intimidate sa mga names kasi yan po yung ginagamit ng banks. Hindi directly ng consumers. So, ang role niya ay mag-transfer ng money between banks. Example, kapag nag-transfer ka from BPI to BDO, may system sila sa likod na nagpa-process. So, that's where these systems comes in. Parang invisible sila, but sila po yung backbone ng online banking. So, kahit hindi natin sila nakikita, nagagamit natin sila indirectly. So, balikan naman natin yung traditional payment system. So, noon, wala pa pong technology. Simple lang po yung payment. So, barter system. 'Di ba? Nung araw yan, sa mga libro, 'di ba? Palitan yan ng goods, ng products. Halimbawa, kung kayo ang dun sa lugar nyo, bigas po yung pangunahing kabuhayan nyo. So, sa yung kabilang island is isda, no, magpapalitan kayo, barter. So, cash. Ang cash po ay physical money. Ang checks ay paper payments. At ang credit sale nga ay utang muna, pay later. 'Di ba? So, sa totoong buhay, yung utang po sa sari-sari store, yan po is classic example ng traditional system. So, simple lang pero may limitation. So, hindi siya scalable tsaka mabagal. So, evolution tayo. Tingnan natin yung evolution. So, from barter, noon, ngayon, naging cash na. 'Di ba? So, from cash, naging cheque naman. So, from cheque, naging cards. Tapos, from cards, naging digital payments. So, lahat ng changes ay driven by technology. Lahat siya dahil sa technology. Kasi dati, pipila pa tayo sa bangko, ang haba-haba. Ngayon, isang click mo lang sa phone mo, bayad ka na. 'Di ba? So, ang goal ng evolution, kaya po nag-evolve is para po mas mabilis, para mas convenient, and para mas secure. So, kayo ba naiisip nyo, ano kaya yung next evolution? Meron na kaya tayong AI payment? So, tingin ko, ang susunod is, baka may AI payments na. Diba? O kaya crypto payment. So, ano kaya yung mga susunod nating evolution? So, next, electronic payment system or EPS. No? So, ayan naman yung pagbabayad, di ba? Gamit ang electronic, hindi na cash.
So, ayun, GCash, Maya, online banking, credit, debit card. So, ayan. Yan po yung heart ng e-commerce. So, syempre, ang advantage niyan, mas mabilis. 'Di ba? Convenient. Hindi na kasi natin kailangan ng cash eh. Pag magbabayad tayo ng bills, hindi na natin kailangan pumunta sa office, no? Gagawin na lang natin sa cellphone. So, ayan po, na-discuss ko pala. Ito pala yung slide para doon. So, fast transaction, 'di ba? Napapabilis nga yung transaction in seconds lang. 'Di ba pag nagta-transfer tayo gamit yung GCash, within seconds natatanggap na ng receiver. So convenient, sabi ko nga hindi na tayo lalabas, hindi na tayo pipila, hindi na tayo maiinitan, magbabayad ka ng kuryente, nakahiga ka lang. 'Di ba? Posible na 'yon kasi dahil po sa EPS. So, secure. Kasi may security features yan, di ba? May PIN, may OTP, may biometrics, may face recognition, di ba? So, yung mga naka-iPhone, ewan ko kung yung mga hindi naka-iPhone din, sa mga naka-landbank dito, online, mobile banking, sabi nila, ang bilis ko daw, ang bilis ko daw mag-balance. Kasi, naka-face recog yung iPhone eh, or ewan ko yung iba din. Kasi sabi nila, wala silang face recog. So, pag nagbubukas ako ng land bank, nagfe-face recog lang, tapos lalabas na yung, syempre, di ba pag nagbukas ka ng mobile banking, nakalagay doon yung balance mo. Kung may pumasok na sa'yo, malalaman mo. So, ayun yung nangyayari biglang. Ang bilis mo naman mag-check kasi nga naka-face recog ako, hindi ako nagpipin. So, ang pangit naman nun, pag hindi ako nagpipin, hindi ko na alam yung pin ko minsan. Nalilimutan ko. So, mas safe kaysa po magdala ng malaking cash, di ba? So, yung EPS nakakatipid ng oras, tsaka nakaka-reduce ng risk. Kaya secured. So, ayan. Nasabi ko na yan kanina, no cash needed, fast, and kahit saan ka. So, ito naman, syempre, hindi perfect, di ba? Lahat ng bagay may disadvantages. Risk ng fraud, may scam, di ba? Yung mga phishing account, yung hacking, lalo na ngayon sa AI, Diyos ko, napakadali, nagagaya na yung muka, nagagaya na yung boses, di ba? Kaya pag may tumawag daw sa inyo na hindi nyo kakilala, huwag kayong magsasabi ng yes. Kasi nakagaya yung boses. So, di ba nakaka-receive kayo ng mga fake link, tapos nilalagay mo yung details mo, ma-hack po yung account natin. So, syempre, it requires internet. Kapag walang signal, wala ring transaction. So, technical issues, mga errors, minsan down yung system. Hindi ka makakapagbayad kasi nga may maintenance yung app. So, convenient siya pero kailangan matalino po yung paggamit natin and very careful po tayo. 'Di ba? Kasi mahirap na, 'di ba? So, POS system. So, ang POS is para siyang digital cashier. So, hindi na lang siya basta cash register. Ayan na po yung combination ng hardware tsaka software. So, dyan na po nangyayari yung benta. So, ayan na po yung system sa cashier na ginagamit sa store. No? Store payment system. Example, isipin mo yung pag nag-grocery ka sa SM o kaya sa Robinson, sa Walter Mart, yung machine na yung tinatap ni ate. 'Di ba? Yung cashier para i-scan na yung barcode ng corn beef mo. Tapos yung device kung saan mo ilalagay yung ATM card mo, 'di ba? Yung ano nga 'yon? Yung machine, yung nalimutan ko. So isang buong POS ecosystem 'yon. So kahit sa Jollibee yung touchscreen na pinipindutan nila ng Chicken Joy with palabok, ang tawag po doon is POS system, no? So, they accept cards. Pag nag-grocery ka sa mga SM, 'di ba? Kahit naman dito nga sabi ko sa inyo sa Vercons, yung scanner tsaka card, yung card terminal, 'di ba? Yun ay POS. So, may dalawang main functions kasi yung POS na sobrang importante. 'Di ba? Yan nga, it stores payment system. Sinisave niya yung bawat sentimong pumapasok. So, alam ng system kung magkano yung benta sa buong araw, ano ang items yung mabilis maubos, tsaka kung magkano yung dapat laman ng cash drawer. So, wala nang manual na listahan, tsaka notebook. And it accept cards. May feature kasi yun na integrated payment. So, kapag sinwipe or kapag tinap mo si card mo, automatic yun nakikipag-usap sa bank para i-verify kung may laman ba yung account mo para i-transfer yung bayad sa store.
So, connected siya sa banks para ma-process yung payment, di ba? So, may nakaranas na ba sa inyo offline yung terminal kaya hindi matanggap yung card nyo sa grocery? Ako ganon, medyo hassle. Siyempre, tinawag ko yung ate ko kasi wala na akong pera eh. Hindi ako nakapag-withdraw. So, tumawag, nag-call a friend ako. Di ba? So, ayun yon. How POS works. So, step by step yan. I-scan mo yung item, babasa ng barcode yan. Kapag in-scan yung barcode, hinahanap ng POS software sa database yung price tsaka description ng product. So, automatic din po niyang binabawasan yung stock sa inventory. Tapos, swipe mo na yung card or itap. Sa iba kasi tinatap or ilalagay, di ba? Isushoot. So, ilalagay or itatap yung card. Dito napapasok yung card reader. Binabasa niya yung encrypted data sa chip ng card mo sa likod para simulan na yung transaction. So, authorization. Siyempre, chine-check sa bank kung valid ba yung card mo. So, yung POS system, yun po yung nagpapadala ng request sa bangko via internet. So, itatanong niyan kung may balance ba si customer, yung may, ano yun, yung may, sapat ba yung balance, so valid ba yung card, ganon. Tapos na, payment completed ka na, approve na. Kapag nag-respond na yung bangko ng yes, mag-update agad sa system, magpiprint na ng resibo yun. Tapos na, di ba? Pag bumili ka ng kape, i-scan yan, tapos itatap mo yung card mo, i-approve na, tapos na, di ba? So, ganun lang. Halimbawa, nag-grocery ka, kumuha ka ng isang kahon ng gatas. Pag in-scan yan, ni cashier alam na agad ng system na fresh milk, 180. So, pag tap mo ng card, hihingi na yung POS ng Go Signal sa bangko mo. So, sa loob lang ng ilang segundo, lalabas na yung resibo. So, no need na magbilang ng barya o maghintay ng sukli. Kaya sobrang bilis ng shopping ngayon. No, yung POS system po, yung dahilan lang lahat ng yan. Kung bakit hindi na natin kailangan i-memorize, hindi na kailangan i-memorize ng cashier yung presyo ng lahat ng items. Kasi automated na po yung data transmission sa pagitan po ng tindahan tsaka ng bangko. So, naiiwasan na po yung human error tsaka mas nagiging seamless yung experience natin bilang customer. Siyempre, pag bawas pila, bawas stress din po yon. Kasi pag mahaba pila, hindi lang naman customer na i-stress, pati po yung nagtitinda. So, balikan po natin class yung credit card system. So, ang credit card system is, yan po yung mga popular payment method, di ba? Kasi yan po yung pinaka-widely used payment globally. So, example, no, yung online shopping po, di ba? Pag mag-online shopping ka kadalasan po, credit card. Pag magbubook ka ng hotel, pag bibili ka ng airline tickets, mostly po credit card. Kasi wala ka pa naman pong hawak na cash dyan eh. Usually, credit card yung ginagamit mo. So, trusted siya ng merchants kasi guaranteed po yung payment. So, hindi lang buyers at sellers yung involved. So, marami ding players. So, card holder, issuer, merchant, acquirer, tsaka gateway. So, parang team effort siya para makumpleto po yung isang transaction. So, dito muna po tayo sa card holder. So, ayan po yung bida sa transaction kasi ikaw ang user. So, ikaw ang customer. So, sila po yung user ng card. So, yung card holder, yung taong bumibili ng goods or services, gamit po yung credit card or debit card. Sila po yung nagmamay-ari po ng account na pinagkukunan po ng payment or ng pambayad. Next, issuer, bank that gives card. So, yan po yung bangko na nag-issue sa'yo ng card. Diba? Yung issuer, halimbawa, BDO ba yan, Land Bank ba yan, BPI or Metrobank, sila po yung nagbigay ng card sa customer. Sila rin po yung nag-approve at nagmamanage ng credit limit mo. Sila yung nagsasabi kung approve ba or decline yung transaction based po sa laman ng account mo. So, merchant, seller. So, yan po yung tindahan kung saan ka namimili. 'Di ba? Yung merchant is business establishment. Pwede siyang physical store kagaya ng SM or ng Starbucks. Pwede din naman siyang online shop kagaya ng Shopee, ng TikTok, ng Lazada. Sila po yung tumatanggap ng card payments kapalit po ng produkto nila, yung binili mo. Okay?
Acquirer, Merchants Bank. Ang bangko naman ni merchant. Kung ang customer is may bangko, siyempre si merchant meron din. Siya po yung acquirer. 'Di ba? Yung nag-aasikaso ng card payments para po sa business. Sila po yung tumatanggap ng pera mula sa bangko ng customer tapos nilalagay sa account ng tindahan. Payment gateway. So, ayan po yung digital bridge o tulay ng transaction. Kasi sila yung nagpa-process tsaka nagbe-verify ng payments and transaction. So, yung payment gateway, yan po yung software technology na nagpapasa ng data, nagsisend mula po sa merchants papunta po sa bank. So, yan yung pinaka-middleman nila na naniniguradong safe at encrypted yung card details mo habang pinoproseso ang bayad. Siya po yung gumagawa ng verification para siguradong hindi fake yung transaction. So, isipin nyo, no, halimbawa parang GCash, yung cardholder ikaw, yung issuer, yung bangko mo. Yung merchant, si Manong, na may fishbowl. Pero yung fishbowl niya, modern na, may QR code na, wala kang excuse na wala kang pera, wala kang barya. So, yung acquirer, yung bank ni Manong. So, yung payment gateway naman, yung system na naglilipat ng funds in seconds. So, yun po. So, ilang beses na natin diniscuss tong payment gateway po ulit, no? Pag di pa natin ito natandaan. So, steps, no? Process naman. So, syempre, enter muna yung card details, tapos isi-send siya sa bank, tapos pagka-send, syempre, i-verify nila yan bago nila i-approve or i-decline. Diba? Halimbawa, nag-check out ka online, nilagay mo yung card details mo, tapos inapprobahan, tapos na. Diba? Nangyayari lahat yan in seconds lang. So, other payments, hindi lang credit card, marami pang options. Diba? May smart cards, digital currency, e-wallets, tsaka micropayment. So, most of you gumagamit ng GCash or Maya. That's e-wallet. So, mas nagiging flexible ang payments ngayon. So, ayan siya, ang definition niya. Smart cards, digital currency, e-wallets, and micropayments. Pero, syempre, iisa-isayin natin siya. Smart cards, no? Sama rin nung mahabang-mahaba na yon. Chip cards and more data. So, hindi lang siya basta card, may utak siya. 'Di ba? May embedded chip, yun yung utak niya. Mas safe siya sa luma nating magnetic stripe cards kasi madami na siyang ini-store na data tsaka encrypted po yung information. So, yung VIP card na ginamit sa LRT tsaka MRT o yung mga bagong Philippine National ID na may chip. So, digital currency, electronic money. So, pera na hindi mo nahahawakan pero nagagamit mo pambili. 'Di ba? Wala siyang physical bill pero may value siya online, 'di ba? Halimbawa, yung cryptocurrency kagaya ng Bitcoin o yung digital peso na pinaplano ng mga bangko para sa mga borderless transactions. E-wallet, no, stores info and fast checkout. So, sabi ko nga ang e-wallet is nasa loob ng cellphone mo. Diyan nakastore yung payment information mo para mabilis mag-checkout. So, load and go yung concept niya. So, yan po yung pinakasikat, di ba? GCash, Maya. Kasi isang scan lang ng QR code, no? Bayad na. Micropayments. Small payments. Parang ano yan, mga tingi na bayaran online. Kaya micro. Kasi ito yung mga transactions na sobrang liit lang ng halaga. Usually, below, ano lang, mga 500, ganon. So, hindi efficient kung inadaan pa siya sa credit card dahil po sa fee. Halimbawa, bibili ka ng Mobile Legend Diamond, 'di ba? Extra storage sa Google Drive or pag-subscribe mo sa Apple Music ng isang kanta. So, micropayments. Next, PayPal, online payment system. So, ang international middleman ng payment, si PayPal. Parang bodyguard ng credit card details mo yan. Imbis na ibigay mo yung bank info mo sa iba-ibang website, bigay mo na lang siya kay PayPal. I-register mo doon. Anong advantage nun? Kasi nga mas mabilis. One click lang. And secure siya kasi encrypted siya. Tapos madali lang siya gamitin. Kasi widely accepted siya sa buong mundo. Lalo na kung freelancer ka. Kaya yung iba, ang payment nila minsan sa trabaho pagka online ka lang is via PayPal.
So, PayPal Advantage, sabi ko nga fast, secure, and easy na din. Meron pala ako ditong point no, nasabi ko na kanina. Pay easy, no? Ang sarili nating payment platform yan, kaya PH system. So, Philippine-based online payment system, ang goal niya is pagsamasamahin yung iba't ibang payment methods, cash, card, e-wallet sa isang platform para sa mga local merchants. So, ginagamit siya ng mga local online shops para makatanggap sila ng bayad from sa iba't ibang sources nang hindi sila nalilito. So, credit versus debit. So, yan yung pinakamadaling paraan para ma-explain, 'di ba? So, swipe yung credit card, sabi ko nga, swipe muna, bayad mamaya. So, ang credit card is parang short-term loan or utang. Kaninong pera? Sa bangko. Binibigyan kanya ng credit limit or maximum na halaga lang na pwede mong hiramin. So, paano ba siya gumagana? Pag swipe mo, si bangko muna yung magbabayad kay merchant sa katapusan ng buwan. So, papadalan ka ni bank ng bill, tapos doon mo pa lang siya babayaran. Yung lahat ng gastos mo nakalista doon. So, kung hindi mo babayaran on time, may malaking interest or dagdag na bayad. Ano naman yung debit card? Pag sinwipe mo, bawas agad. Yung debit card, parang digital cash. Kaninong pera yan? Pera mo yan. Nasa loob ng savings mo. Pag sinwipe mo, automatic, instant, mababawasan yung bank account mo. 'Di ba? So, dito yung limit mo is magkano lang yung totoong pera mo. Safe yan para sa mga ayaw mabaon sa utang. So, ito po yung quick comparison table. So, para mas maintindihan nyo, ayan po yung feature, yung credit card, tsaka debit card. Source of funds. Pag credit card, pera ng bangko, utang, debit card, pera mong savings. So, para to mas madali nyo maintindihan pag nagre-review. Billing. May monthly statement ka sa credit card. Sa debit card, wala kasi instant yun madededuct. Spending limit. Kasi yung credit limit mo, iba-iba yan. Depende po sa binigay sa'yo ng bangko. Sa debit card, yung balance mo lang kung magkano lang yung laman. Interest, meron kapag late ang bayad. Siyempre sa debit, wala. Kasi nga savings mo lang yun. 'Di ba? So, digital payments are the future. Kasi yung efficiency, no more long queues. So, sa future, kahit ngayon, wala nang oras yung mga tao para pumila ng mahaba sa bangko. 'Di ba? Digital payments make transactions instant. So, isang tap lang or scan lang, natapos na yung usapan. So, mas napapabilis. 'Di ba? And, yung financial inclusion, dati kasi kailangan mo ng maraming documents para lang magka-bank account ka. Ngayon, basta may smartphone ka, pwede ka nang magkaroon ng e-wallet. Mas maraming Pilipino na yung nakakasali sa economy dahil po digital payments break the barriers of traditional banking. Tapos may transparency and security. Mas madaling i-track yung pera mo kapag digital. Kasi may digital paper trail, no? Yung bawat sentimong lumalabas tsaka pumapasok. So mas mahirap siyang dayain kumpara sa manual na listahan. So in a business sense, data is gold. And at digital payments provides that data. So, syempre, sa digital payment, borderless yung economy. Dahil sa digital payments, yung isang student dito sa Maribeles, pwedeng magbenta ng product sa isang customer. 'Di ba? Pwede siya sa New York, pwede siya sa London, 'di ba? Hindi na lang yung currency or distance. Yung future ng business is walang borders at digital payments ang susi para pumabuksan yung door na yon, 'di ba? So, class, ang pag-shift natin sa digital payments ay hindi lang po tungkol sa convenience. It is about empowerment. So, kayo bilang mga future business leaders, tsaka mga entrepreneurs, kailangan nating yakapin yung technology na to. Kasi hindi lang tayo para sumabay sa uso, para maging competitive tayo sa global market. Kasi pag di tayo sumabay, may iiwan tayo. So the future of business is no longer in your pocket. It's in your palm. Nasa kamay nyo po. So ayun lang po. Abangan nyo po yung isa ko pang i-record na video na I will send it later. So para po sa susunod, magki-quiz na po tayo. So maraming salamat. Sana po nakinig kayo at nag-take down notes.